Pila. May mga taga-pila ba rito? Yan, karang ilan. Nag-deliver tayo ng relief goods dun sa mga nasa evacuation centers. At itong mga nakaraang araw, yan ang ating tinutukan, mga evacuation centers. Dito sa Santa Cruz, 1st and 2nd District. Then ngayon, after ng People's Day, yan naman sa papunta dyan, kabilang side ng Laguna sa 4th District, then diretso sa 3rd District. So tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na bagamat may mga damage, may mga nasalanta, ay hindi naman kasing sobrang grabe noong dinanas ng Bicol, ang dinanas ng Laguna. Ganun pa man, napakarami kong naapektuhan. Hanggang sa ngayon, nasa underwater pa yung karamihan. Kaya pagkagali ko dyan sa pila kanina, nagpatawag ako ng meeting sa ating Disaster Council para magbigay ng kabuuang report para makapagawa tayo ng resolution at malagyan natin ng kaukulang pondo yung mga kailangan pa natin na pantulong sa mga tao. Alam mo, kasi mahaba-haba pa itong pangangailangan tulong dahil usually umaabot ng December Usually umaabot ng December para bago tuluyang humupa yung tubig. Kaya tayo naman sa pamahalaan ay nandito para tumulong. Ano po? At ito naman ating regular na People's Day, ito naman ay walang tigil. Kahit pa holiday, kahit pa pandemic, kahit pa nasa state of calamity. Kasi ito nga, kahit naman hindi related sa calamity ang nilalapit ninyo, ay talaga namang buhay din ang pinag-uusapan dito. Ang nangangailangan ng gamot, ospital. Kaya ginawa nating dalawa ang People's Day sa Laguna. Tuwing Lunes dito sa Kapitolyo para sa mga tiga 3rd and 4th District. At tuwing Huwebes, ang People's Day natin doon naman sa Calamba para sa mga tiga 1st and 2nd District. Hinati natin. Ano bang advantage kapag dalawa ang ating People's Day? Meron na kasi tayo extension ng Kapitolyo doon sa Calamba. Pinontuhan natin yan. Anong advantage sa dalawa People's Day? Una, yung mga tiga Binyan, Santa Rosa, San Pedro, Papuyaw, Calamba, hindi nyo nakasama sa pagpila dito. So nabawasan kayo ng halos mahigit kalahati. Kung centralized dito, aabutin tayo ng alas 5 o alas 6 bago makauwi at matapos. Eh dahil hinati natin, makakauwi kayo ng mga after lunch. Ano po? Yun ang advantage. Isa pa, hindi na mamamasahe papunta rito yung mga tiga doon. Hindi na matatraffic sa Los Baños papunta rito. Ano po? Yan ang mga advantage. Mabilis. Maaga rin sila makakatapos. Ano pang epekto? Ang dalawa ang Kapitolyo. Mas malaki ang gastos ng Kapitolyo. Siyempre, mas marami ang nakakalapit, mas malaki ang gastos ng Kapitolyo. Pero wala akong nakikitang problema dyan. Ang pera naman ng gobyerno, talaga namang dapat gastusin doon sa mga tamang nangangailangan. Tama po ba? Dati ang pondo ng Kapitolyo para sa assistance na ginagamit natin matulog sa mga tao. Kagaya nito. Dati ang pondo ng Kapitolyo dyan, 40 million. Isang taon. Noon, tinatangko. Pero, sabi ko, kailangan mas marami pa ang matulungan. Kaya inayos natin ang pondo. Naging 100 million, naging 150 million. Ngayon, magkano ang pondo natin? Umaabot na ng kulang-kulang 300 million isang taon. O, ang dami natutulungan. Walang tigil yan.
Bukod pa yung guarantee letter na ibinibigay ng asawa. Paupuin mo na yung bata. Yan. Okay, paupuin mo. Bukod pa yung guarantee letter na ibinibigay ng asawa ko. Kasi po, si Gobernador Arod, yung asawa ko na congresswoman ng 2nd District, siya na ang pinamahala ko dyan. Siya na ang nagpo-coordinate sa Department of Health. Kaya yung kanyang opisina, kapag may nangangailangan ng guarantee letter, siya po ang nag-i-issue ng guarantee letter. Ano po? So, tulong. Yun ang asawa ko, hindi lang naman basta congresswoman niya ng 2nd District. First lady yan ng buong Laguna. Kaya kahit sino sa inyo, pwedeng lumapit din doon sa asawa ko. Ano po? So, Pondo lagi ang susi para mas marami ang matulungan. Kaya ano ang dapat unahin ng nanunungkulan? Ay dapat matinog sa paghawak ng pera. Matinog sa paghawak ng pera para napapapunta sa mga nangangailangan. Ano ba ang ginawa natin para lumaki lalo ang kapasidad natin sa pagtulong? Nung ako'y naging gobernador, inuna ko talaga yung internal management, pamamahala sa loob ng Kapitolyo. Kasi hindi ka makakaakto ng maayos sa labas kung yung loob magulo. Di ba? Tinignan ko lahat ang mga bawat departamento. Ipinagbawal ko yung mga gastos na hindi naman importante. I-save natin ang pera para sa mga mas importante bagay. Kinontrol yung gastos. Hindi lang yun. Minaximize ang pwedeng pagkitaan mo. Kapag binawasan mo ang gastos at dinagdagan mo ang kita, ang resulta noon, mas malaking pondo na magagamit para sa mga tao. Ano ba ginawa natin? Yung system ng collection of taxes inayos. Kasama na rin nakipagnegosyo ang Kapitolyo sa pribado. Pwede po kasi makipagnegosyo ang Kapitolyo sa pribadong kumpanya para may dagdag na kita. Magbigay ako ng isang example. Nakipagkontrata tayo sa Ayala para doon sa distribution ng tubig, yung Laguna Water. Kaya tayo kasosyo sa kita. Pinalawak natin yan. Lalo doon sa 1st and 2nd District. Hindi lang residential, pati commercial, pati yung industrial area. Dati ang kinikita ng Kapitolyo dyan, pinakamalaki na 20 million isang taon. Dahil pinag-igi, nagsigasig tayo ng maayos, dumubupo ang gobernador, tumaas. Ngayon, kumikita tayo more or less mga 260 million isang taon. At iba pa, hindi ko na isa-isa. So anong resulta? Ang dinagdag kong pondo sa Kapitolyo, noong unang taon ko, 4 na bilyon, 4 billion isang taon. Maliit po yun sa atin na Laguna. Dahil inayos natin ang pamamahala, ngayon, ang pondo natin, lampas na ng 7 billion. More than 7 billion. Nagmula sa 4 na billion. Dahil pinag-ayos natin ang pamamahala, noong dumating po ako sa Kapitolyo, ang utang na dinagdag ko, 2 billion. 2 billion pesos na ipon na utang. Nung nakaraang humawak ng Laguna. 2 billion pesos. Kapag hindi binayaran, kumakan na ng metro. Taon-taon, milyon-milyon na napapadagdag sa utang. Ano dapat? Dapat magmalasakit ang nakaupo na gawa ng paraan para mababayaran. Kaya naglagay ako ng pondo, 200 million taon-taon para ibulog sa utang.
Kahit dumaan ang pandemic, hindi ko itinigil ang paghuhulog sa utang para madaling matapos. Hindi na manahin ng ating mga anak. O anong resulta? 10 taon na akong gobernador. 10 taon na tayo naghuhulog ng 200 million. Kaya yung 2 billion na utang, pagbaba ko sa Kapitolyo next year, at gagraduate na ako, malinis na ang ating libro. Wala na tayong utang. Tamang pamamahala. Yan ang kailangan para yung serbisyong tama mas maiparamdam pa sa mga tao. Yung serbisyong tama, nababasa ninyo yan. Hindi yung propaganda, totoong buhay yan. Kaya yung serbisyong tama na yan, dapat magpatuloy. Hindi dapat siya maputol doon sa pagkatapos ng aking termino. Paano siya hindi mapuputol? Eh di ang ipalit ninyo sa akin na gobernador sa susunod na taon ay yung tao na sigurado tayo na magmamalasakit para ituloy yung mga magaganda kong nasimula na. Di ba? Magagandang pamamahala at yung servisyon tama. Tayo naman, karamihan sa inyo, mas maedad pa sa akin. Alam naman natin na kapag hindi kaulam, noong nakaupo, ang pumalit sa kanya, hindi itinutuloy yung mga programa ng dati. Hindi sumusunod sa batas at gumagawa ng sarili niyang batas. So kapag hindi kaulam ni Gobernador, ang babalik sa akin, tatanggalin yung mga magaganda kong programa. Tatanggalin ang blue card. Tatanggalin ang iba't iba pang mga ginawa natin. Mag-uumpisa uli sa simula. Bakit ginagawa yun ng ibang politiko? Eh kasi ang iniisip, bakit ko itutuloy ang mga ginagawa ni Gobernador Ramil? Eh di siya lang ang naalala ng tao. Eh ako na dapat yung sikat ngayon, ako na ang gobernador. Diba? Mapuputol yung magandang momentum. Pero, kung may malasakit sa akin, at may malasakit doon sa aking ginawa, ang papalit sa akin, hindi niya iisipin yun. Ang iisipin niya, ituloy at dagdagan pa. Tama po ba? O tapos ang aking termino, ako naman ay medyo bata-bata pa para magretiro sa pagtulong. Kaya ako naman ngayon ay kandidato bilang congressman ng 2nd District ng Laguna. At yung aking asawa na congresswoman naman ngayon sa 2nd District, siya naman ang magtutuloy ng magagandang sinimulan bilang gobernador. Pinapaliwanag ko po sa mga tao, yung asawa ko, hindi lang yan basta kapamilya ko, na hinata ko, at ikaw na ang kandidato, tapos na ako. Hindi ho ganun. Yung asawa ko, may sariling galing, may sariling sipag, at may sariling malasakit sa tao. Hindi pa kami mag-asawa, public servant na siya. Sabay kaming kumandidato bilang konsyal ng Kalamba noong 1995. Bagong graduate ako sa Letran, bagong graduate siya sa UP Los Baños. Ang edad ko, 21 years old, ang edad niya, 20 years old. Hindi kami magkakilala. Eh nung nanalo kami bilang konsyal ng Kalamba, nagkita kami sa munisipyo. Pinagsama kami ng trabaho. At nung nakita niya ako sa munisipyo, nagkagusto na sa akin. Okay, i-pass forward ko. Niligawan ko. Naging girlfriend ko. Pero,
hindi kami nagpakasal agad. Tinapos namin ang 3 termino bago kami nagpakasal. Bakit? Ang pinag-uusapan namin dalawa, dapat maging model tayo ng mga kabataan. Ay kung makikita ng mga kabataan na sa halip tayo ay naglilingkod, ay ligawan lang tayo ng ligawan, date lang tayo ng date, tapos biglang mabubuntis, biglang magpapakasal, hindi yan ehemplo ng kabataan. Kaya yung pagiging mag-girlfriend, boyfriend namin, ginawa lang namin inspirasyon para mas maging masigasig kami sa aming mga karera. Natapos ang termino. Mahigit, almost mga 7 years ko siya girlfriend. Saka kami nagpakasal. Oh, tumigil siya sa pagpupolitiko nung buntis na. Ako na lang nagtuloy. Hindi ko na ikukwento kung bakit nagbuntis, ha? Alam niyo na yun. At kung panahon malaki na yung aming anak, sabi niya, namimiss niya ang paglilingkod. Gusto niyang bumalik sa politika. Sabi ko, asawa kita. Susuportahan kita kung saan ka masaya. Hindi kita itatali sa sulok ng bahay natin. O nung pinayagan ko, pwede, habang umaangat din ang pwesto, umaangat din ang pwesto niya. Naging gobernador ako, yan, naging bukal siya, tapos naging congressman. So, kinuwento ko sa inyo ang aming istorya. Kasi, hindi kami katulad ng iba, wala man akong binabanggit, na kapag natapos ang termino, kahit sino nakapelido, kahit sino nakamag-anak, kahit hindi naman kwalipikado, o kahit wala namang kinalaman o alam doon sa trabaho, siya na lang ang pinapatakbo. Hindi po ganun ang aming istorya. Magkatuwang kami sa buhay, magkatuwang sa paglilikuran. Ito nga, mamaya, nandito, babati sa inyo. Nagtulong kami para ang Laguna ay magkaroon ng Laguna Regional Hospital. Siya ang nakipaglaban sa Kongreso para ma-approve yung Laguna Regional Hospital at malagyan ng pondo. Ako naman ang nagtrabaho para magkaroon ng lupa na pagtatayuan. Ang resulta, nakapag-groundbreaking na, uumpisahan na ang pagtatayo ng Laguna Regional Hospital kasing laki ng Batangas Regional Hospital. Katulad ng PGS. Mga 1 hanggang 2 taon, mag-o-opening yan. Ang nasa plano, kapag natapos ang isang departamento, bukas. Tapos tuloy-tuloy ang pagtatayo ng kabilang departamento habang bukas na yung isang departamento. Kaya 1 hanggang 2 taon, magbubukas siya. At marami pang iba. Kaya nga, pinagsama kami ng Diyos na magkatuwang sa buhay at magkatuwang din sa panunungkulan. At siyempre, kagaya nyo, magulang din kami. Kailangan maging modelo na pamilya. Maayos ang pagpapalaki sa mga anak. Kaya naman, kahit busy kami mag-asawa, lumaking maayos ang aming mga anak. Yung pong panganay ko, bagong graduate lang ng college, summa cum laude. Yung bunso ko, nasa college na rin, mga 2 taon pa na-graduate, consistent honor. Cum laude rin yan, kapag tumalala. At, bukod sa matatalino na, 2 babae, pareho ding maganda, mana sa nanay. Yung talino, pinagsama. Alam mo? So, ang aking lang pinupunto, mga kasama, lahat tayo may kanya-kanyang ginagampanan na papel na ating lipunan.
Hindi pare-pareho. Pero ang importante, kung ano yung papel mo na ginagampanan, dapat ginagampanan ng maayos. Hindi naman lahat pwede maging gobernador. So, inaayos natin. Nandiyan na ba? Hindi. Wala. So again, mga kasama, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung napapansin nyo, yung mga matagal hindi pumasok ng Kapitolyo, ibang-iba na ang itsura. Di ba? Dati yung mga rebulto ng mga dating gobernador, nakakalat doon sa parking, andun sa mga puno-puno, kung saan nakalagay dyan. Sabi ko, irespeto natin ang mga dating gobernador. Sila ay naging bahagi ng ating kasaysayan. Kaya tanggalin yan sa parking. Hindi yan tagabantay ng kotse. Ipunin natin sa isang lugar. Kaya pinagpagawa ko ng plaza. Nandun, kita nyo, hile-hilera yung mga rebulto ng mga gobernador. Para pag may mga turista, o nagpapapicture sila dyan, ito yung mga dating gobernador. Gusto ko nga, magpatayo na rin ako ng rebulto doon. Pero sabi ko ito, buhay pa naman kayo, go. Huwag muna. Inayos natin ang mga building. Ginawa natin makakamukha ang building. Diba? Yung mga maliliit yung opisina, yung mga maliliit na opisina na parang merong housing sa loob ng Kapitolyo, pinatanggal ko lahat. Pinaipon ko yung mga empleyado sa mga bagong building para maaliwalas ang loob. O ngayon, tuloy-tuloy ang clearing, ipapalandscape natin ng maayos para maganda. Kasi itong Kapitolyo, ang mukha ng Laguna. Kapag may namamasyal sa Laguna, tourist naman, o local tourist, dumadayan sa Kapitolyo at papapicture. Ay kung mukhang hindi maayos ang imahe ng